sa bawat isa. Sa ating patuloy na pag-aaral ng yung ating series ngayon, third Sunday natin, second to the last, from the inside out. Hinahalukay natin, so ganda ng word, hinahalukay natin yung ating kalooban para mabago ang ating outlook sa buhay. Kung may mga Bible po kayo sa Kawikaan mo, Proverbs chapter 4. Ito ay payo ni King Solomon sa kanyang mga anak. Kung tutuusin kasi 1,000 yung kanyang asawa. So parang logic na logic, ang dami niyang anak. Kaya itong sulat niya sa Kawikaan ay payo niya sa mga anak niya na lumalaki na. Chapter 4, verses 20 hanggang 27. Basahin po natin. Aking anak, sa mababasihan natin na talagang patungkol sa kanyang mga anak, itong sulat na ito. Salita ko ay pakinggan mo mabuti, pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong pababayaang mawala sa paningin, sa puso ay ihukin na mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugan kalakas sa ng katawan. Ang isipan mo ay maging mabuti at ingatan mo mabuti at alagaan pagkat iyan ang siyang bukan ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo ang iyong bibig sa salitang mahahalay, ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw, ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siya sa ating mabuti ang landas na lalakaran, sa gayon ang lakad mo ay lalaging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Patuloy po kayong mapagpala, maluwalhati, maitaas sa aming kalagitnaan. Sa tulong po ng inyong Espiritu Santo, puspusin niyo po kami at turuan, baguhin, direct, correct sa araw na ito. At mabigyan ka ng glory sa aming mga pakikinig sa araw na ito. Sa iyo po ang kapurihan sa ngalan ni Jesus. Amen. Malakas natin palakpakan. Ating Panginoon. Ako, nakakatuwa naman ang ating mga kapatiran ngayong umaga. Alam ko, masasaya. Tingnan mo yung katabi mo, nakangiti ba? Salamat din sa isang dilag na kahit may karamdaman, dumating. Sa magandang umaga. Tignan natin sa English yung pinaka-parang focus natin kasi yung ating tema ay makikita natin sa pangatlong lakad ng ating serye na From the Inside Out. Watch over your heart with all diligence. From it flow the springs of life. Kaliwanag na tinitignan natin na so pag sinabing watch, so bantayang mabuti ang iyong puso nang may pagsisikap talaga. Dahil dyan nanggagaling ang lahat-lahat springs of life sa buhay mo. Ang tema natin ngayong umaga ay root cause. Sa ating From the Inside Out, pinapasok natin yung root cause ng ating mga puso. Ako, kasi sabi sa Psalm, by sa Proverbs, watch over your heart with all diligence. So, bantayan daw natin yung ating mga puso. I hope na sa pangatlong lakad na ito ng series ay makita natin yung ating kawalang direksyon. Na minsan ang puso natin, nalilin lang tayo. So, hindi ko lahat ito ay, hindi ko sinasabi na ito ay para sa inyo. Lahat ito ay para sa atin. Kasi ang puso natin, kung hindi natin babantayan, meron itong mga bagay na hindi natin nakikita na lumalabas. Tingnan natin ang mga problema. Bakit nga ba may problema minsan parang walang solusyon? Bakit nga ba?
Alam niyo po ba kung bakit ang Panginoon, di ba, sabi niya, hindi kita bibigyan ng problema, 1 Corinthians 13, hindi kita bibigyan ng problema na hindi mo kaya. Sa kakayanan mo lang binibigay ang problema. At yung problema niya na binigay niya, siya yung gagawa pa rin ng paraan para makalabas ka. Tutulungan ka niya makalabas sa problema. Pero ako bakit may mga problema hindi minsan na susolusyonan? Kasi tayo yung dumadala ng problema. Dahil yung puso natin hindi tama. Paano tayo tutulungan ng pagpapanang solusyon sa ating problema kung ang puso at nilalaman nito, hindi natin alam kung ano ang pinag-uugatan. Kaya ang ating tema, di ba, root cause. Tignan natin yung illustration na ito. Isa pa, truth doesn't change lives. It is truth, the blind, that changes our lives. Pag ganito yung mga tema, lagi ko sinisingin ito para maintindihan po natin na ang katotohanan hindi po nagpapabago ng buhay, kundi yung katotohanan inilalagay sa buhay, ini-a-apply. Tama po ba? It changes our lives. Marami tayong alam na katotohanan pero minsan hindi natin na-i-apply sa ating buhay. Alam natin ang Panginoon na nagpapalaya ng mga kasalanan, pero bakit nananatili yung kasalanan sa ating buhay? Alam natin yung Panginoon ang nagbibigay ng solusyon sa mga problema. Pero bakit hindi tayo makalusot-lusot sa mga problema? Kasi truth doesn't change lives. It is truth applied that changes our lives. Pag hindi mo na-i-apply mga katotohanan, hindi mababago mo yung buhay kasi yung root cause. Hindi mo talaga nasasaliksik na may problema pala, hindi lang yung knowledge. Yung ilalim ng puso. Tingnan natin itong illustration na ito. So may problema ka sa gitna. So yung mga symptoms lumalabas, ang bigat ng problema, may mga frustrations, ang dami. Pero ang symptoms lang yung ginagamot natin . Hindi natin ginagamot yung causes, yung ugat sa ilalim, the root cause. Kaya alam niyo po ba, minsan ang pananaw sa pangit, kaya pangit lagi yung buhay kasi yung puso mo naguugat ang mga bitterness na nag-aralan natin last Sunday. Kasi yung puso natin hindi tama. Kasi kahit na wala kang pera, kahit na malungkot ang buhay sa iba, kahit pagtukot mo, wala ka talaga makitang pera, kahit anong pilit mo, talagang malungkot na malungkot dapat ang buhay. Pero dahil yung puso mo, yung root cause, yung ilalim ng puso na sabi mo, okay lang, dapat makontento tayo. Kasi pag nagiging kontento tayo sa mga maliliit na bagay, kahit sa kawalan, nabubuhay tayo, nakitiwala tayo na darating ang panahon, eventually, mababago rin. So yung puso natin, nababago yung pananaw natin, nagkakaroon tayo ng positive outlook. Kaya nga, kung titignan natin, ang sinusolusyon na natin yung symptoms lang. Tandaan natin, kung masakit ang ulo mo lagi, bakit kaya? Bakit kaya lagi tayo may ulcer? Coke ka ng Coke. Bawal na nga. Ang tigas ng ulo natin, di ba mami? Ang tigas ng ulo natin, lahat tayo matigas ng ulo natin. Bawal na. Diba kasi minsan, pag sinabi ko, tabayan. Ako, pag-ilit ko kami, may kapartner ako rito. Pag meron pong sinigang, pag may sinigang, may taba-taba, diba? Tapos masarap yung pagkakaluto. Diba? Sarap na, ano kinuuna mo? Taba. Kasi parang sumanap pa ka ng dampo. Kasi kadas pag may mga diabetes, no, di ba? Bawal yung sugar. Ang tinitrick natin, yung mawala lang yung sakit. Pero hindi natin tinitrick yung ilalim. Yung diabetes talaga. Ako po ay diabetic, kaya hindi ako tumataba lately. At saka pa binibigyan ako ng kanin ng asawa ko. Kailangan mag-taste ka talaga. 1 cup. Yung cup namin kasi ganito kaliit. 1 cup. 1 cup talaga. So, kasi nga, hindi natin tinitreat yung cause, yung root cause talaga. Kaya nga, truth doesn't change lives. Alam natin yung katotohanan, pero hindi tayo nagbabago kasi hindi natin i-apply na ang solusyon sa kamalian ng buhay, yung pusong hindi tama sa ating Panginoon. So the reason we are not seeing solutions
The reason we are not seeing solutions to our problems is we are only dealing with the symptoms, not the root. We're only dealing with the symptoms. Lagi masakit yung ulo, medical. Pero lagi hindi constant na, consistent na yung sakit ng ulo. Pa-check up ka, hindi ka rin nagpapa-check up. Kaya minsan tayo rin yung may problema eh. Kaya nga, alam niyo po ba kung bakit hindi umaangat yung buhay? Kasi yung puso. Hindi natin nasasaliksik ang ating mga puso. Iba ang naman. Hindi pala si Jesus. Sinasabi natin, mahal natin ang Panginoon pero wala tayong panahon. Sinasabi natin siya ang ating Panginoon pero hindi siya yung nasa taas ng ating mga buhay. Pag meron na pangangailangan, doon lang natin siya naaalala. Pero pag meron na ang kasiyahan at meron ng kaperahan, tara, treat kita. Nakalimutan na ang pagpunta sa simbahan. Madaling sabihin, truth doesn't change lives. It is truth of life that changes our lives. Paano mababago ang mga ginagawa mo sa labas at magiging mapayapa ang lahat kung ang ating puso hindi natin ginagamot? Meron palang mali sa loob nito. The reason we see little or no fruit in our spiritual life is because we are dealing with the outer instead of going to the root of the inner. Hindi natin pinapasok yung ilalim. Bato-bato sa langit naman magaling. Alam ko, ako bilang pastor, pag ang turo natin ay humahagi, kaya nga ang ating pag-aaral ay pinag-aaralan natin yung ilalim eh. Kasi madali tayo mag-preach ng katotohanan na hapres lang. Pero paano tayo mababago kung hindi natin dididiin yung mali? Hindi ko ba sinasabing magaling mo? Ang point is lahat tayo. Lahat tayo dapat pumasok doon sa pagtuturo ng ating Panginoon. Saliksikin natin yung ating mga puso. Dahil ang goal ng ang pagtuturo ng Panginoon ay para tayo maiayos pati yung perspective natin. So hindi tayo nagdidil sa symptoms. Dapat pumasok tayo doon sa root of the inner man. Pag nagpe-Facebook ka, pag medyo nakikita mo may mga katabigang kabatiran at nakikita mo may mga kasalanan, mabilis mo ini-scroll up. Pero pag ikaw na ang mag-isa, enlarge na. The root cause, yung ilalim ng ating puso, marumi. So paano tayo titingin sa tama kung ang ating puso marumi, hindi natin alam tayo mismo. Hindi natin naayos ang ating kalooban. Sometimes we are fighting the wrong enemy with the wrong weapons. Therefore, we cannot address the root cause of the battle. Bakit kahit anong panalangin ko, kahit anong pagbabasa ko, kahit anong dulog ko, parang walang nababago. Hindi mababago ang paligid kung hindi nababago yung root, yung puso. Kasi pamaliwanag naman po kayo na yung watch over your heart with all diligence from it, for from it flows the springs of life. Dito yung bukal ng buhay. Dito na lumalabas lahat. Kaya makikita rin po natin yung mga bagay-bagay, no? Kasi we're fighting the wrong enemy with the wrong weapons. Akala natin lagi si Satanas ang may problema. Oo, wala tayong magagawa. Talagang ganun sa kaya na Satanas eh. Meron bang pangalan mo sa anak mo, Satanas, meron bang magiging mag-a-appreciate ba? Kahit na mabait yung bata? Hindi. Kasi sa pangalan mo lang, alam mo na. Hello, Satanas. Ang cute na ba ng Satanas po? Matik na pag Satanas, ganun talaga. Kaya nga, minsan, palawag na natin lagi sisihin mo si Satanas. Trabaho niya na yun, matik yun. Pero alam naman natin ganun si Satanas, pero yung puso natin, hindi natin inaayos kaya nakakapasok. Diba? Last week, pinag-aralan natin yung galit. Paano tayo pagpapalain kung nakita tayo yung galit? Diba? Ma-overtake ka na lang. Suntukan tayo. Ganun na gano'n, ma-overtake ka na lang. Suntukan na agad. Kaya nga si Gonzales, yung ex-police, nangyari? Naging mix na lang. Pinagtatawanan na lang, pati pamilya niya, nagmamanang tanga. Dahil sa kanyang ginawa, dahil nga yung galit. So hindi niya mag-uugat dahil na-overtake lang siya o pinalo lang ng siklista, hindi.
Dahil meron siya sa puso, the root cause, meron siyang sa ilalim niya na hindi naaayos. For every difficulty, there is a root cause. Tingnan natin yung mga basic. No po, kasi sa mga difficulty, meron talaga root cause yan. So yung struggle, di ba, for this struggle in my life, may root cause siya. So kung struggling ka sa buhay mo, para bang sa finances, medyo hirap ka, meron kang problema sa puso. Meron niyang root for my constant illness. So kaya ka nga laging masakit ang ulo, laging acidic ka, coke ka ng coke. Pag medyo mataas yung cholesterol mo, di ba, baboy ka ng baboy. Tayo rin na may problema eh. For every difficulty, there is a root cause. The root cause for my anger, heart. Di ba, kaya ka nga laging galit. Kasi pag puso mo, yung root cause, okay lang. Ang dami kong na-encounter sa buhay. I am 63 years old, honestly. Totoo, 63 na po ako. Mukha lang ako 64. Ang dami ko nang nadaanan. Kaya nga, kung may mga tao na sasagasaan sa pag-preach, hindi po para saktan kayo. Para hindi makita nyo yung hindi nyo nakikita. Tama po ba? Yes. Kasi parang maiayos din kayo. Hindi ko sinabing magaling ako. Ang point is, bilang pastor, yung discernment ko kasi, mas higit yung discernment ko kaysa sa inyo. Minsan hindi nyo nakikita na may problema na pala. So pag diretsa ka, hindi po ito, okay lang sana pag ikaw Kevin, baguhin mo yung buhay mo, mayos ka. Hindi naman ganun eh. In general naman tayo nagsasalita, lahat tinatamaan. Tama po ba po? Yeah. So yung tama yan, hindi yan pang tama, pag-aayos yan. Kasi ito na yung mundo natin na wala nang ginawa ng tao, kundi ipangnalagdakan yung kanyang alam, yung kanyang galing, yung kanyang kayamanan. Patungo na tayo sa kabulupan na ang mundo patapos na, hindi naiintindihan ng tao. Hindi na babago yung root, yung puso. Magugulat na lang tayo, wala na tayong mundo, tapos na. Pero lagi tayo nakatingin sa temporary. Nakatingin lang tayo sa mga paligid natin, nakalimutan lang natin na may katapusan din ng lahat. Tama po ba? Life is short. Brief lang yan. Parang hamog lang yan na nakikita sa umaga, pag umaraw na, wala na, ganun ang buhay. Kahit sabihin mo pang 80 yan, maiksi pa rin yan sa eternity. So ano ang ating pagsisikapan? Pagsisikapan ba natin yung maliit lang, mamamatay din tayo. Hindi ko lang sinabi mamatay na tayo. Ang point lang is, wala tayong magagawa pagdating na ng kamatayan at ngayong panahon, biyagaan na. Tinikwento ni Kuya dito na nakita daw niya sa internet ba na yung prophecy sa Revelation and Daniel. Diba na yung nagkaroon na ng tubig sa Israel. Middle East. Sa Middle East, nagkaroon na ng tubig yung dati ay opo. At meron na mga sintomas na may mga ilog ng namumula, wildfires. Sinabi yan sa prophecy, sa Revelation, sa tribulation period, patikim lang ito. Kinukondisyon lang tayo ng ating Panginoon na para pag dumating sa taong naiwan, na hindi naniwala sa Savior, sa ating Panginoon, at walang ginawa para sa Panginoon, ipapakita na kinondisyon na. Makikita mo na yung triplet hanggang 10 doble, yung wildfire. Yung tubig, nagugulat na yung tao. Lagi ko itong inuulit kasi gusto ko pong magkaroon tayo ng awareness na hindi po tayo nagbibiro na yung mundo. Ang Panginoon nagpapaalala na yung ginagawa po natin, yung mga pagsisikap natin sa kayamanan natin, huwag naman masyadong buhos na nakalimutan mo na yung Panginoon mo. Yung root cause, yung puso mo, hindi na nakataon sa Kanya. Padadala ba natin yung ating pinagsisikap ng kayamanan? Oo, kailangan natin yan. Pero dapat higit natin bigyan ng panahon ng ating Panginoon. Ayusin natin yung ating puso. Siya yung priority natin. Siya yung mauna sa lahat ng bagay. Tama po ba? Salamat sa tatlo. So the root cause of my fear. Paano na yung buhay natin? Wala na naman tayong pera. Bakit na naman ang problema natin? Lagi na lang pera. Hindi kayo katabi mo, mukha bang may problema, hindi po mukha pera. Mukha bang may problema? Sino ba naman ang tao ayaw ng pera?
Pero point is, ano pangako ng Lord? Unahin mo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay ay ibibigay sa iyo. Sa pagkauna pala, bakit tayo natatakot na pag inuuna natin ng Panginoon, na pag Sunday mikikit tayo pa tayong pera, dapat bigyan natin siya ng, teka muna, next week na lang. Pero yung tao talagang ganun, hindi niya priority yung Panginoon kasi yung puso niya hindi tama. Kasi kung tama yung puso niya, yung pinaka-root cause, nilagay niya talaga yung Panginoon, yung ginamot yung mga problema ng buhay. Matik yun. Pag linggo, pumupunta agad yan ng simbahan. Tama po ba? Talagang natin ang Panginoon. Bakit? Dinala yung paa mo sa simbahan. Ang daming pupuntahan, kapatid. Ang daming pupuntahan. Pero bakit nasa simbahan ka? May sakit ka na lang, pumunta ka pa ng simbahan. So, ibig sabihin, priority mo yung Panginoon. Diba? Dapat ganon. Kasi nung pala, na-experience ko na yan. Meron akong fix. Hindi na talaga ako makapunta sa simbahan. Ang simbahan ko po ay sa Sapang Bato. Doon sa ganun talaga. From dito, sa Drones. Pero dahil nagmi-ministry ako, tumutugtog ako sa Panginoon sa isang simbahan sa bundok. Sa tribo, sa mga aitan. So, yun yung bata pa kasi ako na talagang masyado akong bigay sa Lord. Kaya kahit kinakalatkat ko lang yung paa ko talaga. Tapos maglalakad ka ng isang kalahating kilometro dahil sa babaan ng jeep sa Sapang Bato. Pakibigyan ko pansin. Dahil sa babaan ng jeep sa Sapang Bato, maglalakad ka pa talaga. Inanaakyat ka ng bundok. Ganun ka struggle. Pero sabi ko, makakarating po ako doon sa pupunta talaga ako. Kasi priority ng puso ko yung Panginoon. Kaya ngayong umaga, I hope when I pray, yung mga every difficulty there is a root cause. Kung struggle ka, may problema ka, hindi tama ang iyong pananaw, lagi kang galit, marami kang pangangailangan, parang dami mong dapat solusyonan. Ang point, hindi yung problema. Ang point yung puso mo. Mali yung priority. In order to accurately treat a sick patient, the doctor's first goal is to determine what is causing the unhealthy symptoms. Tama. Pag nagpa-check up ka, di ba? Yan naman sinabi, may cancer ka agad. Hindi naman gano'n. Di ba? Yung mga sintomas muna. O, anong nararamdaman mo? Tapos check ka ng stethoscope. Tapos pag may hindi na makaya, marami ka ng laboratories. Gano'n talaga. Gano'n din talaga. No matter what the root of the symptoms must be, the symptoms must be revealed. Dapat labas talaga. Oh. And this is true for our physical bodies and it's true for our spiritual lives. Pag hindi mo priority yung Panginoon, mayroong root cause siya sa puso mo, hindi mo talaga siya binibigyan ng panahon. At huwag mo nang sabihin ba mo siya. Dahil ang nagmamahal, binibigyan ng panahon. Tama po ba? Paano sasabihin sa asawa mo, mahal na mahal kita po, pero hindi mo naman binibigyan ng panahon. Pati gumamela lang, hindi mo pa mabigyan. Pero pag nag-shot ka, taraton siya. Pag-uwi, mag-aaway lang kayo ni Mrs. Sino yung priority mo? Magkada. Yung mga root cause ng mga bagay, sa ating mga spiritual lives, pag meron tayo hindi priority, lalo na pag sinasabi natin ng Panginoon, hindi natin, o mahal natin, pero wala tayong panahon. Sana, ito mga nalalabing panahon natin. Ang sa akin personally, this is only my opinion. Analysis ko lang ito as teacher ng Biblia. Sa aking pagtitingin, talagang kinuwenta ko eh. Kasi may mga, pag nagbabasa po kayo ng survey ng Old Testament to the New Testament, wala pong lihim ang Lord. I-reveal niya sa Biblia kung ano ang umpisa, i-reveal niya sa Revelation kung ano yung hangganan. At yung mga taon, binigyan tayo, hindi man eksakto, binigyan tayo ng overview, glimpse ng kanyang plano sa mundo, sa eternity. Hindi po ito. Itong ating ginagalawan, inaayos lang yung ating character. Akong tagapagturo,
binigyan ako ng gift para i-reveal sa atin na ang puso natin na merong hindi tama. Ayusin natin kasi yung eternity, walang hangganan yan. At yung eternity din sa hell, wala rin hangganan yan. So saan tayo? Ano yung gusto mo puntahan? Yung eternity sa langit o eternity sa hell? Sino yung gusto sa langit? Langit. Sino yung gusto sa hell? Maraming pupunta. Kaya dapat yung root natin, sinasabi natin, ayaw natin ng impyerno, pero ano panahon mo sa Panginoon? Hello? Ang dami mo ginagawa sa mundo. Pagkatapos maghahangganan na, doon ka pa ng luluhod naman po. Hindi, dapat habang buhay ka pa, ilagay mo na sa tama ang iyong puso at pananaw at priority sa Panginoon. Amen. Kasi kung hindi natin maitatama pagdating ng dulo, wala nang pagsisisi. Tapos na. Lagi ko itong sinasabi, masaktan lang tayo. Ito yung katotohanan, kapatid. Ano sasabihin ko? Haklasin kita na kamalian para ma-enjoy mo? O haklasin kita, sabihan kita na masakit para maituwid ka? Truth hurts, but it always sets us free. Napapalaya tayo ng katotohanan, kaya itong katotohanan na hayag, meron tayong mga bagay. Kaya struggle tayo sa buhay. Kasi ang ating puso, hindi tama. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan pagkat yan ang siyang bukal ng love life mo. Na hindi po ng buhay mo tinataglay. Ay ingatan natin. Kaya yung puso natin, paggalit na, in Jesus name. Hindi ako mapagtanim ng galit. Madali ko natatanggal yung galit. Tao rin ako, nagkagalit din ako. Natatanggal ko rin mga 10 years. Hindi po. Ayaw ko maging bitter. Kapag nakikita ko yung kagalit ko, ang pait-pait, tama ba? Ang pait, parang kumain ka ng ampalayang baluga. Ngayon bang, hindi mo na niluto, kinatasan mo pa, tsaka mo ininom, o kaya meron ka serpentina, lagyan mo ng 30 piraso, ganito karaming tubig, pag di ka mapaitan. Ganon din yung bitterness. Kaya pag nagagalit ako, Lord, mag-uumaga na, tanggalin mo na ito. Gusto kong maiayos yung puso ko, inaalagaan ko. Kasi habang tumatanda ka, dapat nagiging masaya ka na. Amen. Dapat, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo nga kung masaya yung katabi mo. Ang ingatan natin yan. So why is our heart so important? Yes, kung wala kang puso, saan tayo pumulutin? Napakalaga ng puso, pero sa spiritual na aspeto, tingnan natin, your heart determines the course of your life. Pag pagod na pagod ka na sa lugar mo ngayon, ibig sabihin, ikaw ang nagdala dyan. Pag ang dami mong iniisip at pag may nakikita ka, ang dami mong tinuturo, ang dami mong judgmental, marami kang criticismo, ikaw ang nagdala dyan. Kaya nga sabi, bantayan mo, ingatan mo ang iyong puso. Dahil kung hindi natin iniingatan, tayo rin yung nahihirapan. Tulog na yung kaaway mo, ikaw, galit na galit ka pa. Uminom ka na ng maraming pagpatulog, hindi ka makatulog kasi sobrang galit mo. Pero yung taong kinagagalitan mo, bumabaha na ng laway sa pag-ihilig. Gusto ko matulog na mapayapa. Na pag may kagalit ako, bahala ka na, Panginoon, pakituwid ng puso ko. Sinusuko ko sa iyo. Tao lang ako na nagkakamali at nagagalit, pero ikaw yung nag-aayos ng puso hindi tama. Saliksikin mo yung ilalim ng puso ko. Pakiingatan mo na hindi ako magkamali, na ang lahat ng sasabihin ko manggaling sa puso kong tama. Dahil inayos mo. Your heart determines the course of your life. What is inside your heart is taking you somewhere. Ikaw ang nagdadala, yung puso mo, yung pananaw mo, yung nararamdaman mo, ikaw yung nagdadala.
Bakit yung girlfriend mo, yung boyfriend mo, yung asawa mo, binibigyan mo ng panahon at pag-ibig? Bakit yung tunay na umibig sa iyo, kaya ka natutong umibig, hindi mo nabibigyan ng tamang pag-ibig? Sobrang pagmamahal ng Panginoon, binuhos niya pa yung kanyang buhay. Imbis na magkuyakoy na lang sa kanyang trono, nagbitbit pa ng krus ng kasalanan natin. Ipinako at namatay para sa ating kasalanan dahil hindi natin kayang magpatawad. Kaya nang nakabayubay ang ating Panginoon, sabi niya sa mga taong dati nagbuburi sa Kanya, pero sila yung nagpapako. Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanila ginagawa. Hiningi pa tayo ng tawad. Imbis na hindi naman tayo deserving na matay ang isang Panginoon, pero ibinigay niya yung grasya niyo ng pag-ibig niya. Humihingi lang siya ng ilang oras para bigyan mo siya at kagugulan ng panahon at maging priority ng buhay mo. Pero nilalagyan mo ng maraming material na bagay, galit, pagmamahal sa tao, nakalimutan na nating mahalin yung unang nagmahal sa atin. Minsan, ang Diyos lagi na lang nandyan sa tabi, pero hindi natin nararamdaman. Pag may problema tayo, doon lang natin siya binibigyan ng panahon. What is inside your heart is taking you somewhere. Kapag hindi mo gusto kung nasaan ka, ikaw ang nagdala sa buhay mo. Because sick life equals sick heart equals sick life. A healthy heart equals healthy life. Amen. O nagiging masaya tayo pag healthy yung puso natin. Madali pumiliti kahit na may problema kasi healthy yung puso. Pero pag sugatan at may sakit yan, hindi mo alam yung root cause, cancer na pala. Kapag nakakakita ka ng kamalian, last Sunday, yung ating pinag-aralan, is that a stone in your hand? Bato na lang tayo ng bato. Dahil may mali, binabato natin. Oo, alam nating mali, wala namang problema. Ang point is, hindi mo na kinalimutan, kinagalitan mo pa yung taong nagkamali. Na dapat ang kagalitan mo yung kanyang kasalanan, hindi yung kanyang kamalian. Because sick heart equals sick life. A healthy heart equals a healthy life. Number 2, why is our hearts so important? Your heart is highly valuable. Yes, guard your heart. Our heart is highly valuable. When something is valuable, we guard it, we protect it. Kaya lang hindi natin binabantayan yung puso natin, mabilis natin binibigyan ng mga pananaw natin, yung mga bagay-bagay sa paligid natin. Ulitin ko, years na lang, sa aking opinion, years na lang, baka sa apo mo, lumaki na. Katulad niya siya, siguro pag binata na o may girlfriend na, baka doon na mag-rapture. So ilang years na lang. Tinitingnan ko kasi yung span ng ating sa Biblia, 7,000 years lang. Every 2,000 years dispensation niya, nahahati from the beginning 0, and then the fall of man, 2,000 yan. And then 2,000, 0 pabalik, sinilang ang ating Panginoon. So, over 2,000 na tayo. Magsi-7 na. Sa 7th day na nagpahinga ang ating Panginoon. Kapahingahan na. So tayo ay close na sa rapture. Kukunin muna ng Panginoon ang kanyang mga anak. Yung mga anak niyang inayos ang puso. Katulad po ninyo. Amen. Salamat sa lima. Ngayon po sila. Sino gusto sumama sa rapture? Amen. Ito po, sino gusto sumama? At least isa lang yung sasama dito. Hindi ko mamaintindihan bakit pagod na pagod tayo. Amen. Ako pag sinabi gusto ko, sino gusto sumama sa rapture? Siyempre, wala na balikan po yun. Alam niyo po yung may iwan, tatakutin ko lang kayo. Lagi kong pinpanakot to 7 taong walang tigil, every seconds na pagpaparusa sa mga taong hindi binigyan ng priority ang Panginoon. Na ang puso niya, hindi iningatan, hindi inilagaan, kundi nilagyan ng mga bagay na naging Diyos niya, na nakalimutan niya na ang dapat ilagay sa kanyang trono, sa puso niya, ang ating Panginoon.
Isang nakakatakot, lagi kong pinapanakot ito sa simbahan, pero totoo, darating literal, hermeneutics na interpretation. Pero isang sinlaki ng tao, sa mga maiiwan, no? 7 years, 7 taon na walang tigil, walang pokna, every second, saksakin mo daw ang iyong sarili, hindi ka mamamatay, para iparanas ng Panginoon sa iyo yung mga bagay na hindi mo pinakinggan. Truth doesn't change lives. It is truth applied that changes our lives. Gusto mo bang tukayin ng isang malaking tao, sinlaki ng tao daw na parang scorpion? Tutukayin ka ng tutukayin, mamamagana yung buong katawan mo every second. Talagang tutukayin ka, literal. Hanggang mamagana yung katawan mo. Sumpahin mo na ang Panginoon. Imbis na magbalik ka pa sa Panginoon, sasabihin mo, sumpahin ka. Talagang paparusahan ka. Tumalon ka man sa baging, saksakin mo man ang katawan mo, hindi ka mamamatay para iparanas sa mga taong ayaw pa rin maniwala until now. Ang daming nasa mall, ang daming nasa mga lugar na pagkakakitaan, pero yung simbahan, nakalimutan ang puntahan. Ang pagsisisi, laging nasa uli, hindi ba pwedeng magsisi sa una? Kaya mayroong simbahan, alagaan natin ang ating puso kasi diyan titignan ng Panginoon ang kanyang paghuhusga sa atin. Why would we need to guard our hearts? Bakit valuable yung puso? Bakit kailangan natin bantayan? Our heart is under attack. Yes, huwag kang magsimba, perahin mo lang. Pero bakit ang ma-invite sa simbahan? May pera dyan. Sana bilyonaryo ako, para makarinig ng salita yung mga taong ayaw pumunta sa simbahan. Ibigyan ko po ng 10,000 kung matin ka lang. Siguro baka hanggang labas may umaatin. Tama ba? Kasi bakit? 10,000. Pera. Sa simbahan, walang pera. Minsan mag-preach pa yung pastor, magkaloob na tayo, mag-tithes ka. Ewan ko ba, pero paglibrihan, at saka 1 for the road or 10,000 for the road, merong layong bunot. Diba? Kung makapag-trade, wagas, pero sa Panginoon, tiyani. Laging 20. Kaya nga pag merong bilangan, ayoko na tumitingin sa pagbibilang, yung finance. Kasi minsan, hindi ko naman sinabing lahat, pero mas marami ang 20. Kaya sa susunod, mga kapatid, kung kayo po ay nagkakaloob, lata na po ang nilalagay namin dito para tumutunog pagbarya lang yung binibigay. Huwag na huwag mong bibigyan ng hindi mainam na hain ang Panginoon. Bakit pagdating sa simbahan, lagi yung maliliit? Bakit pagdating sa labas, yung malalaki? Diba? Tama po ba ako? Bakit hindi natin may pagkaloob yung para sa Panginoon? Nangangailangan po tayo ng yero. Pakibaklas yung tag-iisang yero sa bulan. Opo, yung simbahan natin, no air condition lang. Pero pag umuulan, mas malakas yung ulan sa loob. Opo, gagawin natin itong swimming pool pagdating ng next year. Pero kailangan po talaga natin, nangihipo po ako ng puso po ninyo sa simbahan natin. It's been around almost 20 years na yung ating bubong. Ay medyo hindi na tama. Na pag umahapak ka, baka lumusot ka pa hanggang dito. Opo, kaya lang salamat na lang sa Panginoon, sinusustain tayo. Kaya kung may mga bubong tayo sa kusina na pwede namang tuluan, pwede yung balik niyo dito. Hindi po. Sa mga may mga puso. Pero yun naman, Pastor, nagalit si nanay. Bakit? Binaklas ko yung bubong kasi sabi mo, di ba? Hindi po ganoon. Bakit hindi natin maibigay yung mahina sa Panginoon? Hello? Mahirap bang mag-donate ng isang yero? Pero bakit sa ibang bagay, kaya natin mamuta? Pero pagdating sa Panginoon, salamat at meron tayong kahit na hindi naman perfecto, mapag-hope to.
May mga meron siyang hindi sa tinataas, hindi ko rin po kayo pinapatama. Ano po, lahat alam ko nagbibigay naman po kayo. Pero sana yung mainam ba, yung mainam na hain, na talagang totoo, na binibigay mo talaga yung para sa Panginoon, higit sa lahat. Hello? Turo mo yung katabi mo, sabihin mo, magbigay ka, miyero Tapos nag-post sila, Pastor, tinanggal ko na. Tinanggal ko na yung miyero. Doon ilalatag natin itong pangangailangan na ito. Sinisingit ko lang kasi kaya hindi tayo nagkakaisa kasi mayroon tayong problema sa puso. Merong unang nag-response. Salamat sa puso din niya. Hindi ko babanggitin yung pangalan niya. Alam ko nandiyan na sa katabi niya. Sila yung unang nag-response. Ang tatamaan ng kanyang pera ay 2 yero, over ng 2 yero, 2.5 yero. At least may kalahati. Pero salamat dahil hindi na nagtatawili na magbigay. And then wala nang sumunod. So sabi ko, kung may stretch lang yung 2 yero, pwede natin i-stretch yun. Wala na baka. So siguro, that's enough na para maintindihan niyo yung pangangailangan ko. ng ating simbahan. Salamat sa tao nagbigay na kahit hindi naman nila kaya talaga magbigay, pero nagbigay sila. Alam ko ngayong araw na ito, lahat magbibigay. Yeah. Our heart is under attack. Ba't ka magbibigay? Di ba? Inaatake ka na ni Satanas. Ba't ka magbibigay? Tayo man, ihirapan ganun din katwiran natin. Pero kapatid, pag inuna mo mabigay sa simbahan, tignan mo kung paano ka balikan ng pagpapala. Amen. Huwag ka masyadong mag-isip. Kasi si Satanas, just like a bacteria can attack our physical bodies, there is a real assault on your heart and my heart. Lahat tayo. Gusto kong nakangitig, hindi po ako namamroblema. Ito ang sinasabi, hindi po ako namamroblema, hindi po ako namamroblema sa misyon. Kasi, at least, kahit tumutulong, meron pa rin tayong simbahan. Tama ba? Walang simbahan. Hindi sila nakayakon. At least, kung umuulan, nakayakon ka na, umuulan pa. Di ba maganda yun? Payong na lang ang kailangan. The very nature of the words, guard your heart, indicate that there is something we have to guard against. Tama. So ngayong umaga, ibinubukas ng ating series na From the Inside Out, nahanapin natin yung root cause kung bakit may mga pananaw tayo negative. Bakit may mga buhay na struggle? Kasi yung root cause. Kasi something sa ating puso, hindi natin nababantayan. The Bible is clear that we have enemies. Kaya sinabi niya, guard your heart. Sinabi din sa Peter, sabi niya, stay alert, watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. So, kakainin ka na Satanas. Nag-aantay lang yan. Kaya nga yung puso mo, bantayan mo. Kaya nga alagaan Pag nakakita ka ng mga kamalian, bantayan mo. Ay, huwag ka munang magturo. Hayaan mo na lang ang Panginoon. Dinagalaran natin yung last Sunday. Nandiyan lang si Satanas. Bakit kailangan natin bantayan? Hindi lang tayo yung puso under attack, our heart. Is it? Lahat tayo. Lahat tayo meron tayong karamdaman sa puso. Madali tayong mamuna. Madali tayong lumabas yung mga kamalian sa ating mga bibig. Not only do we face the enemies around us, God reveals perhaps the greatest battle lies within us. So, birthday ko, shot. Bumabaha talaga ng mga anak at mga pagkain. Pero pagdating sa simbahan, chani-chani muna. Pero yung pagpapala galing sa salita. Kaya tayo natututo dahil sa mga ganitong pag-aaral at sa pagbabasa din natin. So the greatest battle lies within us. Kaya ayaw natin sumunod
Kasi meron tayong root cause, yung puso natin hindi tama. Kaya dapat hindi lang yung symptoms, dapat yung root. Bunutin natin yung galit, bunutin natin yung mali, bunutin natin yung bisyo, bunutin natin yung kasalanan. Kasi pag hindi yan natatanggal, hindi titigil ang sakit at mga problema at struggle sa buhay mo. Ayaw mo ba mabuhay ng nakangiti? Kahit na natutulog ka na, nakangiti ka ba? Tutulog, nangingiti. Alam niyo po ba, kami wala kaming anak. Pero meron nakadami kong anak. Simbahan, itigis pa ng ulo. Tingnan niyo. Salamat na meron kaming Oreo. Kasi yung bahay namin nagiging masaya. Sa dami ng problema, biglang nagiging maayos ang aking puso pag nakikita ko si Oreo. Kaya, Kuya Pio, umiiyak kanina, namatayan ng asa. Makiramay po kayo sa kanila. Namatayan kayo yung paboritong asa. Masakit, di ba? Kasi man's best friend. Ang point lang is, minsan yung mabuti pa yung asa nakakapagpasalo. Pero yung tao, dahil sa kanyang pusong hindi tama, nakakagalit. Tama ba? Salamat na lang may aso kami na pag mayroong mga bagay na hindi ko naiintindihan sa mundo, nagiging maayos sa akin pananaw. Yung aso, ginagamit ng Panginoon para ngumiti kami mag-asawa. Habulin kami ng magulat tatlo sa loob ng bahay. Asaya-saya namin talaga. Sumususo kami sa ilalim. Kaming dalawa mag-asawa. Kasi yung buhay namin, gusto namin lagi kaming masaya. Yung asawa ko, proud ako dyan. Hindi mo kakakitaan ng struggle sa buhay yan. Kasi bakit? Yung puso. Hindi na malapad yung noo, malapad din yung puso. Amen. Bibira. Hindi po. Kaya kami masaya sa tahanan kasi yung puso namin, inaayos namin. Pag meron kaming away, salamat at meron ako asawa, siya yung unang-unang bumabati. Hindi ako bumabati agad eh. Root cause. Siya yung unang-unang gagawa ng paraan para maging maayos na namin sa tahanan. At ngayon, nagiging masaya, bumili na po kayo ng Shih Tzu. The human heart is the most deceitful of all things, Jeremiah 17:9, and desperately wicked. Who really knows about it is desperately wicked, is the most deceitful. Minsan, sinabi ito sa Biblia, na ang puso daw natin deceitful, mapanlin lang. Akala natin tama yung ating ginagawa, yung wala, hindi tama. Kasi yung puso, hindi tama. Kasi pag tama ang puso, nagiging tama ang lahat. Pero pag sinabi mong tama ka, pero nagugulo, may tama ka. Ibig sabihin, may sakit yung puso mo. Biblia yung nagsabi, hindi po ako. Kaya yung tinuturo ko po sa inyo, hindi po galing yan sa akin. Kasi ako tinatamaan din. Marunong din ako magalit. Marunong din ako magtanim ng sama ng loob. Pero hindi ko yung pinatatagal. 20 years lang. Hindi ko pinapatagal po talaga. Talagang pag kinabukasan na, hindi ko na mapigilan. Luluhod ko na yan. Sasabihin ko, patawad Panginoon. Ayusin mo yung puso mo kasi the human heart is the most deceitful of all things. Desperately. Yan. Hindi na wicked eh. Desperately wicked pa. Then Jesus, tingnan natin yung galing pa rin sa Bible. Then Jesus called to the crowd to come and hear. All of you listen, he said, and try to understand. It's not what goes into your body that defiles you. You are defiled, but what comes from your heart. Because out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Hindi mo pwedeng itago yung dumi sa puso. At hindi mo rin pwedeng itago yung saya sa puso. Pag tama ang puso, lalabas yan. Pag mali ang puso, lalabas yan. It is the abundance of the heart. Kung may pag-ibig yan, lalabas yan. Kung may pagpapatawad yan, lalabas yan. Pero pag lagi kang nagkikriticize, nagja-judge sa mga tao, lalabas yan. Kasi deceitful yan. Kaya ang ating tema, from the inside out, guard your heart. Kunin mo yung root.
Bunutin mo yung ugat para hindi na tumubo. Huwag mo lang bigyan ng pang-haplas yung sakit, kundi tanggalin mo na yung pinag-uumpisahan ng sakit. Kung lagi kang galit kay Kevin, tanggalin mo na yung Kevin. Kevin, huwag ka na magsimba, sabihin mo sa kanya. Hindi, ibig sabihin, tanggalin mo na yung kamalian sa puso mo. Kung nakikita mo galit ka lagi kay Kuya Abel. Kuya Abel, lagi akong galit sa'yo kasi mas guwapo ka sa akin. Insecure na insecure ako. Pwede bang turuan mo ako paano maging kasing guwapo? Yun lang. Nakis nakipagbati ka ba? Kung sino yung taong lagi kang struggle, lapitan mo. Pakipag-reconcile. Para yung tao, tinitignan mo, hindi mo pala alam, love ka pala ng tao. Nakikita mo lang yung kanyang kamalian. May mga babae kasi na pag nagbibihis, tignan mo tong si, labas na naman yung kanyang lahat na lang, nakikita mo sa tao. Pero pag nilapitan mo yung tao, sabihin mo sa kanya, di ba, love na love kita, hindi mo wala yung galit ba? Kasi yung laman ng puso yung problema eh. Nagiging maganda ang isang bagay sa tumatanaw. Good is in the eye of the beholder. Na kahit tuyo lang yung ulam natin, nagiging maganda. Di ba tama po ba? Kahit galunggong na, di ba yung lagi mong kineto na Sunday? Si Macy, pag nagprito yan ng galunggong, ewan ko na, pinurito na, pipirituhin pa talaga. Tapos yung galunggong, sila ka ng daliri mo, prituhin mo 3 beses yan, hindi mo na alam kung paano kakainin yan. Chicharong galunggong. Ganun ang kalalabasan niyan. Pero pa kahit ba ganyan yung aking asawa, hindi ganun kagaling magluto. Hindi yan maglulutong effort. Ang alam lang niya ay baksiw, sinigang. Yun lang ang alam ni Mrs. Baksiw, sinigang. Kaya pag hindi yan, pag maraming ginagawa yan sa laptop, kasi finance nga yan. Pag maraming ginagawa yan sa laptop, pag sinabi niya, kain na. Ano ulam? Alam na this. Alam na this, baksiw. Sabi ko, bakit lagi baksiw? Kasi pinakamabilis gawin yun. Hugasan mo lang, tapos lagyan ng di ba? Kumulo na, kain na. Ganun kabilis. Hindi maprito ka, medyo gano'n. Pero at least na-appreciate ko naman, nag-e-effort naman. So, mukha na kaming paksiw. Amoy paksiw. If we misunderstand the root of our problem, we will miss true and complete healing. Kaya ngayong umaga, huwag kang lalabas. Huwag mo pahintulutan. Alam ko meron kang laman sa puso. Lahat tayo. Huwag mo hayaang lumabas ka dyan. Sa kanya tao. Huwag mo hayaang lumabas ka sa mga pintuang itong binitbit mo. Iwanan mo dito, isuko mo sa Panginoon para yung puso mo maging maayos sa harap. Gusto mo pagpalain? Gusto natin pagpalain? Siyempre, gusto natin pagpalain. Bunutin na yung mali sa puso natin. Sometimes we try to treat our sick heart with the band-aid. May cancer, bili kang band-aid. Ganun tayo minsan eh. May ganun tayong sakit sa puso. Hindi sasabihin natin, pray lang. Pray natin, suko natin. Pero pagdating sa kaloob-looban talaga, hindi ka pa nagpapatawad talaga. Madali tayo magpatawad, kaya mahirap tayong tumimot. Tama ba? Ang hirap pa kalimutan ng mga sakit. Kaya nga tayong tao, desperately wicked ang ating puso. Nagpapatawad, pero hindi lumilimot. Kasi nung 100 years ago, dami niyang ginawa sa, 100 years ago, naalala mo pa, kasi wicked nga eh. We can make the common mistake of tackling the thoughts, but missing the heart. Ito lang natin inaayos. Yan hindi natin inaayos sa puso. Guard your heart. Kaya kung meron ka kagalit, kung meron ka mga bagay na struggle ka sa buhay, at hindi mo maintindihan, puso mo ang problema. Ayusin yan. We become aware of our messed up thinking, but we never stop to examine what's behind the messed up thinking. Putahan natin yung ilalim, hindi yung symptoms. Tingnan natin yung root, bunutin natin. Kung lagi kang nagagalit, may problema yung puso mo. Hingi ka ng pag-ibig. Para maging masaya. Alam niyo po ba,
Ang Panginoon gusto tayong pagpalain. Kaya lang ang point, hindi tayo mapagpala, hindi tayo maging masaya kasi bakit? Binanda ang ating mga puso. We are sick and that's a wrap. So let's allow God to shine the light on our sick places, deal with it, and move on. Heal in Jesus' name. I speak healing sa puso mo, kapatid, kung saan man direksyon na tatatama. Nagsasalita ako sa kapangyarihan ng Panginoon ng kagalingan sa puso mo. Palayain mo ang iyong sakit, palayain mo yung mga mali sa puso mo ngayong umaga. Nagsasalita ako in Jesus' name ng kagalingan sa puso mo ng bawat isa. When it comes to living this life, always remember, the healthiest people realize how sick they are. Be humble. Lahat tayo may mali. Huwag kang magmalaki. Lahat tayo may mali. Ako nakatayo dito sa grasya ng Lord. Marami akong mali. Pero hindi ako tatayo nang hindi naayos na dito sa harapan nang hindi ko pinapaayos yung puso ko. Kaya ako malakas magsalita at proud na sabihin na kahit ako may kamalian na ito sa inyo. Kasi alam ko na iaayos ko yung nag-guard ko yung puso mo. Hindi man pag ganun ka 100% pero at least yung pusong ito talagang binabantayan ko. Na pag may mali, pinagpe-pray ko talaga. Niluluhod ko sa Panginoon. Pag hindi ko na kaya talagang bitbit ko pa rin lagi, hindi maalis sa list, niluluhod ko na yan. Talagang sasabihin ko, kunin mo, hindi ko kaya. Alisin mo yung pusong may ugat ng galit o mali para yung aking pananaw maging masaya. Ang sarap bumising kasi, lagi ko sinasabi, ang sarap bumising na walang sakit ng puso. Tayo tayo. Ano ang sakit ng puso mo ngayon? May sakit tayo. Kaya ngayon umaga, hallelujah. Hallelujah.